Ito umaga po. Sabi po ni Pastor ay wala pong kandidato dito. Ano po, mukha lang. At ang ating pong ipinapangampanya ay Team White. Puti. Siya ay puti na naging itim para ikaw na itim ay maging puti. Uulitin ko po. Mayroong isang puti na naging itim para ikaw na itim ay maging puti. Opo. At ngayon pong umaga ay naririyan po yung ating pag-aaralan, ang natatanging buhay na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin, kung hindi mo pa nakakasalamuha o nakakasalubong o nakakaniig sa iyong buhay ang Panginoong Jesucristo, imposible na ikaw ay may ganitong klase ng buhay. Hindi ang tanong ko kung ikay mayaman, kung ikay mahirap, kung anong iyong tinapos. Ang aking malaking concern ngayong umaga ay yung natatanging buhay na hindi pwedeng ibigay ni numan at hindi pwedeng makuha sa kahit ano paman, kundi kay Kristo Jesus lamang. Opo, natatangi po yan. Hindi po yan pwedeng pikiin, hindi yan pwedeng kuhanin basta-basta lang. Kay Kristo lamang yan makukuha. Kaya po ngayong umaga, ay sana po tayo po ay maabot ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kumusta po kayo? Ngiti muna ho kayo. Ngiti kayo. Yan. Limutin nyo muna ang inyong mga utang. Saka nyo na yan na isipin pagkatapos uli ng ating service. Atin munang alisin ang lahat. Kay sarap na po, alam nyo, kung susundin nyo lang ang programa ng Diyos, yung isang araw na ilagak mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong pagkatao sa Diyos, yung limutin mo munang lahat, ituon mo ang iyong pagkatao sa Panginoon, ay isa pong tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaya po, salamat sa kanyang programa. 6 na araw tayong pinagagawa ng Panginoon. Ang isang araw ay kanya. Kaya po, tayo po'y natutuwa sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Nandiyan na po yung verse. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Sentrohan niyo po ng inyong kaisipan ang salita ng Panginoon. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang umaga po. Tunay, kami natutuwa at nagagalak sa inyo sapagkat nalalaman namin, Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang nagbibigay ng aming buhay. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Ang hangin, ang tubig, ang pagkain. O banal na Diyos, ang lahat ng ito na aming kailangan sa araw-araw ay Ikaw lamang ang nakagagawa at Ikaw lamang ang nagbibigay. Hindi namin kayang likhain, hindi namin kayang gawin sa amin ang tinatawag na mga pangangailangan. Walang sino man sa amin ang may kapangyarihan lumikha ng tubig, ng pagkain o ng anumang bagay na aming kinakailangan sa aming buhay. Ang lahat ng ito'y aming kinukuha sa paligid. Naririyan po yan. Kaya nga sa pag-aaral, kami po'y tinatawag na consumer. Hindi kami producer. Kaya po ngayong umaga, marapat lamang na kami magpasalamat. Kami ay kumilala sa inyo. Kayo ang aming Diyos, kayo ang aming Panginoon, kayo ang may tangan ng aming buhay. At ngayong umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay mga taong kapos. Panginoon, kami po ay may mga pagkukulang at mga kasalanan. Batid niyo po ang aming buhay. Ngayon pong umagang ito, kami ay nagpapakumbaba, nagyuyuko ng aming mga puso at kalooban, inaamin ang aming mga kasalanan. At kami po'y humihingi, O Diyos, ng kapatawaran. Panginoon, patawad po sa lahat ng aming pagkukulang. Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Salamat, O Diyos, sa mga bisita po namin narito ngayong umaga. O Banal na Diyos, ang aming tuon ng panalangin ay para sa kanila.
na pagkatapos po ng pangangaral, sila, o Diyos, ay magkaroon ng tunay na katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na kung sakaling dumating ang kamatayan, sila po'y mayroong lubos at tunay na katiyakan na sila'y sa langit pupunta pag namatay. O banal na Diyos, kayo po ang kumilos sa puso ng aming pong mga minamahal na bisita. At maging sa aming mga mananampalataya na, sa tuwing naririnig namin ng Ebanghelyo, ito'y magbigay ng apoy sa aming mga puso. Ito ay maglagay sa amin ng hamon na kami, O Diyos, ay tunay na magpapasalamat, tunay na maglilingkod at tunay na susunod sa iyong banal na kalooban. Kaya ngayong umaga, O Diyos, mangusap kayong sa aming lahat, kami man po'y mananampalataya o meron man ditong wala pang katiyakan, O banal na Diyos, kayo po ang mangusap sa amin. Kinikilala namin ang iyong Santong Espiritu sa amin pong kalagitnaan, wala sa husay, wala sa galing, wala sa sigaw, wala sa aming mga tao ang kapangyarihan upang ang sino man dito ay magkaroon ng natatanging buhay, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. We acknowledge, Lord, our inadequacy. We are impotent, O Lord. We need your grace, we need your mercy, we need your power sa amin pong pag-aaral na ito ngayong umaga. Salamat po ng marami. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Salamat po sa ating Panginoon. Ang natatanging buhay na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin, gusto ko pong dalahin sa inyo yung kaisipang itong buhay na ito ay unique, wala itong kagaya. Oho, hindi mo ito masusumpungan sa ordinaryong lakad ng buhay. Sa iyong pagsisikap sa buhay, hindi mo ito makakamtan. Ito po ay sa Kristo lamang matatagpuan. Bilang panimula, nais ko pong banggitin ng ilang mga pangungusap. Lahat tayo ay nangangarap at nagnanais ng isang maganda o klase ng buhay. Tama ho ba? Lahat po tayo, ang gusto natin ay isang maganda, isang maayos, isang masarap, isang maligayang uri at klase ng buhay. Opo, totoo po yan sa atin. Kaya naman, ang tao ay handang magsikap, handang gumastos, handang mag-aral. Sa atin nga po ngayon, ang ating pananaw ngayon, ay nasa edukasyon ang magandang kinabukasan. Kaya nga, marami sa ating mga pera ngayon ay nasa mga eskwelahan. Tama ho ba? Oho, marami sa inyong pera ay nasa UB, nasa BSU, nasa mga eskwelahan. At kahit sa ating gobyerno, ang pinakamalaking budget ay dapat nasa edukasyon, mga minamahal. Handa tayong magtrabaho para sa isang magandang uri ng buhay. Opo. Pero dito, nais kong inyo pong mapansin, ang isang tunay at natatanging buhay, nais ko pong itong inyong ma-realize, number 3, ay hindi po nakakamit sa pagsisikap ng tao. Hello? Ang buhay na tinutukoy natin ngayon, na isang natatangi, kahit paibuhos mo ang buong lakas mo, gamitin mo ang buong kayamanan mo, gamitin mo ang buong karunungan mo, hinding-hindi mo ito makukuha. Sapagkat ito'y kay Kristo lamang pwedeng matagpuan. Hello? Kayo po ba'y nandyan pa? Pagpasensyahan nyo ang aking pangangaral, kung mukha akong galit, hindi ho. Hindi ako galit. Ako po ay nangangaral lamang. Siyempre sa ating pag-aaral ng mga pangangaral, yung boses natin, yung diksyon natin ay ating sinisikap, ibigay yung the best para naman po kayo ay magising. Kayo ba'y gising? Hello? Pag nakita kayo ng inaantok, kuritin nyo ho. Ang inyong katabi. Okay. Ngayon sa number 4, nais kong pansinin nyo ito. Ang isang magandang klase ng buhay na dinudulot ng mundo ay may katapusan. Kahit may pinag-aralan, kahit mayaman, ang lahat ng tao ay namamatay. So yung magandang klase ng buhay sa mundo, may katapusan, mga minamahal. Hello, makinig po kayo. Kahit pag-ano ka kayaman, kahit pag-ano ka katalino, kahit pag-ano kaganda ang karir mo, matatapos yan. Ngunit anong silbi ng isang buhay na maganda kung hanggang lupa lamang? Hello?
Kung pagkatapos ng iyong kamatayan ay wala na. Kung pagpunta mo sa kamatayan ay tapos na at iiwan mo ang lahat, ang sabi ng Biblia, tayo dumating sa buhay na ito nang walang dala, aalis tayo uli na walang kadala-dala. Tama ho yan. Ngunit ang tunay na natatanging buhay na si Kristo lamang ang makapagbibigay ay pangwalang hanggan. Ito yung buhay na kapag nakuha mo ngayon, isang magandang klase ng buhay, mamatay ka man. Hello, nasa iyo pa rin, daladala mo pa rin, at kaliligayahan pa rin ng iyong buhay. Number 5, ang isang magandang klase ng buhay sa mundo ay apektado ng bagyo, lindol, sunog, at iba pang kalamidad. Balik tayo sa US, sa aking katukayong bayan sa Los Angeles. Ang tunay kong pangalan, Angeles. Plural ng anghel. Sa Los Angeles, okay, kita nyo naman ang mga bahay at ang mga pinagpundaran ng mga sikat na tao sa isang sunog, sa isang iglap. Sabi nga ng awit, bagamat pag-ibig ang tinutukoy, nawala ring lahat. Hello? Nawala ring lahat. Pag dumating ang bagyo, dumating ang lindol, dumating ang kalamidad, pwedeng mawasak ang sinasabi mong magandang buhay. Pero ang tunay na natatanging buhay kay Kristo ay hindi naiibo, hindi nagigiba, at hindi maaalis ng anumang dilubyong darating sa iyong buhay. Mawala man ang lahat sa mundong ito, gumuho man, masunog man. Could you imagine kung makita nating lumilindol ng malakas at lahat ng ating ari-ari ay bumabagsak? Umuulan ang mga apoy, nawawala ang lahat ng ating pinagsikapan, mga minamahal, nasa ng magandang klase ng buhay. Pero ang buhay na itong matatagpuan natin kay Kristo, mga minamahal, hindi naiibo, hindi nagigiba, hindi maaalis. Kaya kayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ito'y ating naiintindihan, mga minamahal. Kaya tayo masaya. Hoy mga Kristiyano, dapat kayo mukhang masaya. Oo. Dahil yung kayamanan ngayon nasa atin yan. Amen po ba? Alam natin yan. Na yan ay nasa atin, mga minamahal. Aanhin mo ang isang buhay na masarap, maligayang maganda, ngunit hanggang hukay lamang naman. Ang pipiliin kong kaligayahan, yung hindi natatapos kailanman. Hello? Ang dulot na ligaya ng alak at sigarilyo ay hanggang hukay lamang. Hello? Ang dulot ng pita ng laman ay hanggang hukay lamang. Bible po ang nagsasabi niyan. Wala na yan pagdating sa kabila. Gamitin mo man ang lahat ng pera mo, ubusin mo man ang lakas mo, gamitin lahat ng talino, hindi mo makakamtan ang buhay na ito na natatangi. Kaya gusto ko pong ulit-ulitin yon. Wala kayong choice, wala tayong choice. Kay Kristo dapat tayo mag-aral. Kaya mahalaga po na nag-aaral tayo ng banal na kasulatan. Alam niyo ang dahilan kung bakit ako'y nasa relihiyong ito mula sa aking pinanggalingan? Nakilala ko ang Diyos sa kanyang salita. Hello? Kaya po ako narito. Naunawaan ko ang salita ng Diyos, naunawaan ko siya, at pwede pala na ako'y magkaroon ng isang buhay na natatangi. Isang buhay na hindi matatapos, tiyak na sa langit pupunta pag namatay. Kayo ba'y meron ng ganyang katiyakan? Kung wala pa, makinig po kayo. Excited po kaming i-offer sa inyo, ihandog sa inyo. Opo, at sana'y inyong matanggap ng inyong buhay. Number 7, in the premise po ng Romans 3 verse 10 to 12, nais kong inyong silipin, ito po'y part lamang ng atin pong panimula. Sa Romans 3, gusto ko lang pong ating masilip ang talata before I point out my point in do sa number 7 ko po sa introduction. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bible po may sabi niyan. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan.
Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pagdating ng verse 23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong gusto kong makita natin? Kung ang sabi ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan. Hello? At yan po yung ating ipo-point out mamaya. Ang natatanging buhay na ito ay isang biyaya. Sa mga makasalanan, hindi isang gantimpala sa mga taong ang tingin sa sarili ay mabuti. Kung ang sabi ng Biblia, lahat tayo'y makasalanan at siya naman ng tunay, ibig sabihin, ang natatanging buhay na ito ay isang biyaya sa ating makasalanan, hindi isang gantimpala na nakukuha mo dahil ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay mabuti. Hello? Hindi mo yan pwedeng pagsikapan. Yan po ay biyaya. Kaya po, yan po ang nakakatuwang balita. Hindi mo kailangang pagsikapan ang biyayang ito. Biyaya ito ng Diyos sa mga taong makasalanan. Opo. Hindi ito napapagsikapan. Kung ang tingin mo dito ay parang ganito, nagtrabaho ako, nagsikap ako, ibibigay ito ng Diyos sa akin. Mali ka. Mali ka. Ang natatanging buhay na ito ay ganito. Wala kang magagawa, hindi mo kakayanin, hindi ka papasa, kailangan mo lang magpakumbaba at ito'y biyaya sa iyo na ibibigay ng Diyos kung iyong mauunawaan ngayong umaga. Mga minamahal, makinig kayo sa akin sasabihin. Alam niyo ang relihiyon sa mundo, dadalawa ng klase. Isang relihiyon na makukuha mo ang magandang buhay dahil lang pagsisikap mo. Dahil lang gagawin mo. Dahil lang pagtatapat mo. Lahat ng relihiyon ganyan. Mapa-Buddhist ka man, mapa-Hindu ka man, mapa-Muslim ka man, o yung ibang relihiyon sa Kristyanismo ganyan. Pero mayroong isang natatanging relihiyon na kakaiba. Hello? Na ang natatanging buhay ay hindi mo makukuha sa iyong pagsisikap, kundi ginawa ng isang personang nagmahal sa iyo, namatay sa iyo, at nabuhay na mag-uli para sa iyo, ang pangalan niya, Kristo Jesus. Lahat po ng relihiyon, papatak lang dyan. Ang iyong magandang buhay, nakasalalay sa galing mo at husay mo, nagsisikap ka, mabuti ka, nasa iyong sarili. Pero mayroong isang wala ka, zero ka, pulubi ka, makasalanan ka, paimpyerno ka, at biyaya ng ni Kristo ang ikaw ay mapapunta sa langit na bayan. Yan po ang dahilan kung bakit ako'y naririto sa pananampalatayang ito. Kasi ang isip ko ganito, aanhin mo ang relihiyon na hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay. Bakit pa ako magre-relihiyon kung buong buhay ko'y para akong nataya sa weteng at loto na hindi ko alam kung tatama ako o hindi? Hindi ko alam kung saan ako pupunta pag namatay. Alam nyo, ang isang taong hindi alam kung saan patutungo, naliligaw at bulag. Dahil ang mga taga-akay ng mga yan ay mga bulag din at mga naliligaw, kaya pag tinanong mo sila, saan kayo pupunta pag namatay? Ang sagot nila, hindi namin alam. Tinitiyak pa namin. Aalamin pa namin. Pero nakakatuwang isipin na may isang pananampalatayang pwede mong matiyak ang langit na bayan kahit buhay ka pa. At yan po ang aming sabik na ipangaral po sa inyo. Hello? Sana po kayo naririyan pa. Handa na ho ba kayong makinig? Okay. So, tingnan natin, hihimayin lang natin ang 2 Corinthians 5:17 at dudugsungan natin ang ilang mga talata. Number 2, second point. Inyong pansinin itong wordings na ito, ang dalawang lokasyon ng buhay ng tao. Ang dalawang lokasyon ng buhay ng tao. Ang tanong ko ngayong umagang ito ay ganito, nasaan ka? Saan nakatuntong ang iyong espiritual na buhay? Saan nakalagay ang iyong kaluluwa? Tingnan niyo ang talata. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Kunin niyo po yung kabaligtaran ng salitang yan. Kaya't kung ang sino man ay wala kay Kristo. Hello? So may mga tao, ito yung dalawang address. To spiritual location, through spiritual address, to spiritual atmosphere. Doon ka nagpapahingalay. Doon nakalagay ang buhay mo. Number 1, na kay Kristo.
mayroong mga taong na kay Kristo. At nararanasan nila ang isang natatanging buhay. Ang tawag, bagong nilalang. Bagong nilalang. Opo, yun ang sabi ng talata. So gusto ko lang mapansin nyo yun. Other side, hiwalay o wala kay Kristo. Kasi ang sabi ng verse, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So may mga taong nag-e-exist ngayon na kay Kristo. May mga taong nag-e-exist ngayon na wala kay Kristo. Ang malaking tanong ngayong umaga na nais kong gamitin ng Panginoon bilang pamukaw sana ng inyong mga puso, ano ang espiritual na lokasyon ng buhay mo? Ano ang espiritual address ng buhay mo? Ikaw ba'y na kay Kristo o wala kay Kristo? Hello? Sa tingin mo, nasaan ang espiritual na lokasyon ng iyong buhay? Bakit mahalaga na ito'y maunawaan? Makinig po kayo. Sapagkat ang patutunguhan ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa lokasyon ng iyong buhay. Silipin natin saglit. Revelation 21, verse number 1 to verse number 8. Nais kong matyagang basahin ang sinasabi ng talata. Sapagkat ang patutunguhan ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa lokasyon ng iyong buhay. Magbasa tayo ng talata. Ito po'y dulo na. Sinunog na ng Diyos ang lahat ng meron tayo. Kaya ang sabi ng talata, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ang unang langit, yung ating nakikitang may mga bituin at buwan at araw, yung mga nililiparan ng mga ibon at ng mga eroplano, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa'y naparam na. May darating pong panahon na susunugin ng Diyos ang lahat. Ang mundong ito ay pupugnawin niya sa apoy, sangayon sa 2 Peter chapter 3. Ang dagat ay wala na. Verse number 2, nakita ko ang isang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, nagagayak ang talaga sa kanyang asawa. Verse number 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi, narito, ang presensya o tabernakula ng Diyos ay nasa mga tao, siya'y mananahan sa kanila, sila'y magiging bayan nila, o sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. I can say, that's the essence of heaven. Ano ang meron doon sa kalagayan ng buhay na ikaw ay nasa langit at sa piling ng Diyos? Verse number 4, papahirin niya ang bawat luha ng iyong mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng pananambitan o ng hirap man. Ang mga dating bagay ng una ay naparam na. Wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng lungkot, wala ng pagtitiisan, wala ng hapdi ng puso sa piling ng Panginoon. At siyaong nakaluklok sa lukdok ay nagsabi, narito ginawa ko bago ang lahat ng mga bagay. Yan po ang pangako ng Diyos. Para sa kanyang mga anak, babaguhin niya ang ating kalagayan. Isang buhay na wala ka ng pinuproblema, wala ka ng dadanasing hirap, wala ka ng sakit na iindahin, hindi ka na mamamatay magpakailanman, puro kagalakan sa piling ng Panginoon. At sinabi niya, isulat mo, sabi kay Juan, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Verse number 6. At sinabi niya, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, pasimula at wakas, ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa tubig, sa bukal ng tubig ng buhay. Verse number 7. Ang magtagumpay, hello, ang mga tunay na nagtagumpay, ay itong mga taong ito, ang magmamana ng bagay na ito, ng langit na bayan, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. So may mga taong sa langit pupunta, at magiging maligaya ang kalagayan sa buhay. But look at verse number 8. Ngunit sa mga duwag, hello, makinig po kayo, sa mga hindi mananampalataya, hindi ka naniniwala. Minsan may tanong, paano kung hindi totoo ang Diyos? At nabuhay akong maka-Diyos. Hello. Naniwala ako sa Bible, binigay ko ang buhay ko bilang pagsunod sa Biblia, tapos pagkatapos ng kamatayan ko'y wala naman palang Diyos. Alam nyo,
Pakinig po kayo. Ang isang buhay lamang na walang talo ay isang buhay na naniniwala na may Diyos. Bakit ko nasabi? Nabuhay akong may Diyos. Naniwala akong makasalanan ako na dapat magsisi. Naniwala akong si Kristo ay namatay para sa akin, tinanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Nagbago ang buhay ko. Hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagsisigarilyo. Binabago ng Diyos ang buhay ko. Hindi ako nangangarap ng lampas sa isang asawa. Na bawat bayan meron kang asawa pag ay kinapunta roon. Pag nasa Batangas, may Batanggenyo ka. Pag nasa Cavite, may Caviteña ka. No, pag nasa Mindoro ka, may Mindoreña ka. Ano ho? Ngayon, kung pinili mo ang Diyos, anong kinamtan mo sa buhay na ito? Isang buhay na malayo sa bisyo, hindi mo kailangan magkaroon ng mga dalahi sa buhay na dinadala ng mga tao nasa lublob sa bisyo. Hindi mo kailangan makulong. Naging mapayapa ang buhay mo. Naging masaya ang buhay mo. Namatay ka. O, walang Diyos. Anong mawawala sa'yo? Wala. Wala. Ano nawala sa akin? Wala. Pero kung hindi ka naniniwalang may Diyos at nabuhay ka ng kataliwa sa salita ng Diyos, o sige, namatay, walang Diyos, di wala ding mawawala sa'yo. Paano kung may Diyos? Hello? Paano kung meron? Eh di may mawawala sa'yo. Lugi ka. Kasi haharapin mo ang banal na Diyos, magbabayad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Pumili ka ng buhay ngayon. Saan ko itataya ang buhay ko? Sa buhay na may talo ako o sa buhay na wala akong talo? Sa mga magsusugal dito, meron po ba? Saan kayo nataya? Yung mga mandaray, gusto mo yung walang talo eh. Di ba? Yung mga tuso, gusto ko yung walang talo. Ay tayo, doon nga sa buhay, gusto nating isugal yung buhay natin. Ay dito pa sa buhay na walang hanggan. Dapat ay tayo nasa katayuan na sigurado. Kaya ako naniniwala, mga minamahal. Ang buhay lamang na naniniwalang may Diyos, ang buhay na walang talo. Hindi ka dadaigin. Anong tuong dinaig? Nakarami sila ng anak? Nakarami sila ng babae? Nakadaig? Nakalamang yon? Sa tingin mo? Hindi. Hindi ka lalamang sa ganung buhay. Kayo ba'y nandyan pa? Okay. Point number 3. 2 Corinthians 5:17 again. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang natatanging lokasyong espiritual ng natatanging buhay. Ang gusto kong papansin ninyo, maikumpara nyo si Kristo sa lahat ng pwede mong paglagyan ng iyong buhay. The unique spiritual address of that unique life is in Christ. Anong ibig kong sabihin sa mga talatang ito? Nais kong bumasa, Luke 16 na lang, para madaling intindihin. Verse number 19. Okay, pansinin nyo to ha. Mayroon niyang isang taong mayaman. Hello, sundan niyo po. Bakit po namin binabasa yung Biblia? Kasi po ang tunay na pananampalataya nakasalig sa Biblia. Hello? Hindi pwedeng naniniwala ka ng isang bagay na hindi mo makikita sa banal na kasulatan, hindi pananampalataya yun. Ang tunay na pananampalataya, nakasalig kung anong nakasulat. Bakit ako naniniwala sa bagay na nabasa ko? Hello? Mayroon yung isang taong mayaman, nagdaramit ng kulay ube, maselang lino, araw-araw ay kumakain ng sagana. Ano nangyari sa kanya? Verse number 20, at isang pulube. Kinontras yung buhay na ang pangalay Lazaro, lipos sa mga sugat, inilalagay sa kanyang pintuan. Naghahangad na mapakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, lumapit pati ang mga aso, hinihimura ng kanyang mga sugat. Verse 22, at nangyari, namatay ang pulube at siya dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Pagkatapos silang mamatay, at sa Hades, sa impyerno na nasa pagdurusa, ay nagpunta ang mayaman. Kung pipili ka ng natatanging buhay, yan ba ang natatanging buhay? Nabuhay ka ng mayaman? Nabuhay ka ng matalino? Nabuhay ka ng may kapangyarihan? Nabuhay ka ng may kasikatan? At nang mamatay ka, ikaw ay nagpunta sa impyerno? Anong ibig kong sabihin? Ang natatanging buhay ay wala sa karunungan, wala sa kayamanan, wala sa kapangyarihan, wala sa kasikatan. Kasi sasabihin ng iba, ano bang lamang ninyong mga na kay Kristo sa aming mga wala kay Kristo? Sabi ng iba, tingnan nyo ika ang aming bulsa. Makapal ang aming bulsa kaysa sa inyo.
Tingnan nyo naman kami, wala naman kay Kristo, hindi naman nasimba. Abogado ako, doktor ako, inhinyero ako, top 1 ako, top 2 ako, top 3 ako. Ay kayo, hindi nga kayo makapasa. Anong lamang ng nakay Kristo? Hello, ano ang lamang naming mga nakay Kristo? Na kapag kami namatay at iniwan ang lahat, kami tiyak papunta sa langit na bayan. Kagaya nitong taong ito, mga binabanggit na mga talatang sa Matthew 19:16-24, hindi ko nababanggitin. Meron diyang isang mayaman, meron diyang isang sikat, meron diyang isang malakas at nasa kapangyarihan. Pero nagtatanong siya, anong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Bakudan mo man ang buhay mo ng karunungan, bakudan mo man ang buhay mo ng kayamanan, bakudan mo man ang buhay mo ng kapangyarihan at kasikatan. Sabi ng Mark 8:36, anong mapapala ng isang tao na makamtan ng buong sanlibutan at ang kanyang kaluluwa naman ay papunta sa impyerno pag namatay? Hello? Diretsahan po ito. Anong silbi na mayaman ka, matalino ka, nasa iyo ang lahat ng bagay, and then pag namatay ka, kasama mo ang buong mong sambahayan, sa impyerno kayo lahat maninirahan. Anong silbi ng buhay na yan? Kaya, ang natatanging buhay, wala sa karunungan, wala sa kayamanan, wala sa kapangyarihan, wala sa kasikatan. Ako po'y nagtapos sa Batangas State University. I graduated there, but Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. I graduated cum laude. Bakit ko po binabanggit? Alam nyo, kahit ako'y nakagraduate na may karangalan ng aking maunawaan si Kristo, lahat iiwanan ko. Lahat mawawala. Pero si Kristo lang ang mananatili magpakailanman. Nasumpungan ang buhay ko na si Kristo ang aking kayamanan. Siya ang tumubos ng buhay ko. Siya ang namatay para sa akin. Binayaran niya ang aking kasalanan. Wala nang higit kaysa rito. At hindi ito mabibili ng kahit na ano paman. Matthew 7:21-23, please. Meron po akong pupuntusin. So ang una, hindi mo yan pwedeng matagpuan sa karunungan, kayamanan, kapangyarihan. Sasabihin mo, mayaman ako, natatangi ang buhay ko. Matalino ako, natatangi ang buhay ko. Sikat ako, natatangi ang buhay ko. Mayor ako, congressman ako, natatangi ang buhay ko. No! Ang buhay na yan ay basahan kung hiwalay kay Kristo Jesus. Wala yang kwenta. Ang lalasapin ng buhay na yan ay puro temporal at may katapusan. Mabuhay ka ng 70, okay, sige, maligaya ka ng 70. I-enjoy mo ang mundong ito sa loob ng 70 years. But after that, anong kasunod ng buhay mo? Hello? Gising pa ho ba kayo? Tama ho ba yung sinasabi ng Bible? Sa maniwala kayo sa hindi, ang totoo ay totoo. Walang pakialam ang Diyos kung hindi ka maniwala. Ikaw ang may problema. Sabi ng iyong puso, hindi ako naniniwalang may impyerno. Ay, ano ngayon? Bakit? Yung bang paniniwala mo ang tatayo? Ni nga buhay mo, hindi mo kayang tanganan eh. Kung kaya mong mabuhay ng walang hanggan sa lupa at hindi ka mamamatay, sasama ako sa iyo. Pero kung sa tingin mo, hindi mo kayang tanganan ng buhay mo, kahit lagyan mo ng karunungan, kahit lagyan mo ng kayamanan, kahit lagyan mo ng kalakasan, mamamatay ka pa rin. Hello? Hello? Hindi ikaw ang Diyos ang iyong buhay. Matthew 7:21-23. Hoping, alam niyo po ang lunduan ng aming sigaw. Sana pagkatapos kayong aming mga bisita, kagaya ng aking mga unang panahon sa pakikinig ng Biblia, umaalis ako sa bahay-sambahan, hindi alam ng aking ina. Ang paalam ko sa inay noon, inay, may meeting ako sa bayan, ako'y SK chairman. Pero ang totoo, inay, ngayon ko naaaminin sa iyo dahil narito ka, ako'y papunta ng Peñal Christian Baptist Church, ako'y a-attend ng simbahan. Hindi ako makapagpaalam dahil ako'y pipigilan. No, mangumpay ka muna bago ka pumunta ng simbahan. Tama naman yun, mangumpay muna. Kaya kayong mga Kristiyano, magsipag muna kayo, paalam kayo ng paalam, hindi naman kayo masipag sa bahay. Paano nga kayo papayagan? Hello! Magsipag muna sa bahay para yung patutuon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, at least mapaniwala. Alam niyo, ang hirap akayin ng inyong mga magulang kung wala nakikitang pagbabago para sa mga Kristiyanong narito. Hello! Hindi ka makapagwalis. Kasi ako po'y papunta sa Panginoon. Paano maniniwala yun?
Young people, nakakatama ho ba? Aray, aray, bato-bato sa langit ang tamaan. Buti nga. Yan. Matthew 7, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, relihiyoso o mga taong ito. Makinig po kayo ha. Hindi lahat ng taong nagsasabi sa Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun ang ating tutumbukin ngayon. Ano yung kalooban na yun? Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, isang araw sa judgment, makinig po kayo, lahat ay haharap sa Diyos. Makinig po kayo, lahat tayo haharap sa Diyos, sa ayaw man sa hindi. Sabi nga nung isang kasabihan, sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Totoo yun sa maraming bagay. Totoo rin yun pagdating sa Panginoon. Sa hinaba-haba man ng pasikot-sikot ng iyong buhay, saan ka magsuot? Sa Diyos ka pa rin haharap pag ikay namatay. Hindi, baga, sabi ng mga taong yun, di haharap ka na sa Diyos. Di mo ha? Haharap ka sa Diyos. Mga ngatwirang ka. Ang tanong ng Diyos ay, bakit kita dapat papasukin sa langit? Di mga ngatwirang ka. Ito, bar na sabihin mo, Panginoon, nung nabubuhay kami, nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Sumamba kami, nangaral kami sa iyong pangalan. Sa pangalan may nagpalahis kami ng mga demonyo. Sa pangalan may nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ibig sabihin, mabuti kaming tao, may relihiyon kami. Ikaw din naman ang aming sirasamba. Mga relihiyosong tao. Pero ano nangyari sa verse 23? At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Anong gusto kong puntusin? Relihiyosong mga tao, mababait na mga tao, nang humarap kay Kristo, ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Magtanong ako ng isang pangalan. Brad, anong pangalan mo? Reggie. Si Reggie po yan. Anong ibig ko sabihin? Alam ko na ngayon si Reggie siya. Tama ho ba? Pero hindi ko siya kilala. Hello? Marami dito alam ang Diyos, pero hindi mo kilala ang Diyos. Alam mo lang. Anong ibig ko sabihin dito? Makinig po kayo. Ang natatanging buhay ay wala sa relihiyon. Maging malinaw tayo. Inimbitahan namin kayo, ang tawag sa aming relihiyon ay Baptist. Pero gusto ba namin kayong maging Baptist para kayo mapapunta sa langit? Gusto ba namin kayong maging Baptist para makuha nyo ang langit na bayan? Alam niyo ho bang mayroong isang taong naging miyembro ng tunay na relihiyon pero nagpunta sa impyerno? Anong pangalan niya? Siya ay miyembro ng miyembro ng 12 alagad. Tandaan niyo ang pangalan. Si Judas ay miyembro ng simbahan. Kasama ni Kristo ng 3 taon, nangangaral si Kristo, umaawit kay Kristo ng 3 taon. Pero habang siya nasa relihiyon ni Kristo, ang iniisip niya at inaabangan niya, si Kristo ay magiging hari, siya ay magtatayo ng kaharian, at ako ang magiging BIR chief. BIR, taga-singil ng pera. Hello? Ibig sabihin, kaya siya nasa relihiyon ay gusto niyang pagpalain ang buhay niya, umaasa sa kay Kristo para sa buhay na panlupa. Alam niyo ang sabi ng Bible? May nagtanong nitong kapatiran sa akin nung isang araw, nagchat sa akin. Sabi ng 1 Corinthians 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo umaasa kay Kristo, may relihiyon ka, no? Pero ang relihiyon ni ganito, may maganda akong bahay, nakatapos lahat ng mga anak ko, may pera ako, maganda ang buhay ko dito sa lupa. At umaasa ako kay Kristo. Pero yun lang ang pag-asa mo. Pag tinanong kita, ay saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi ko alam. Yun, kasama ka doon. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, yun lang ang pananampalataya. Hanggang dito lang sa lupa ang iyong pananampalataya kay Kristo. Yun lang ang alam mo. Sa lahat ng tao, ikaw ang kaawa-awa. Hello? Ano ga naman ang good news doon sa pag namatay ka, hindi yung makakasama ang Diyos? O sa mga nag-asawa, ano ga ang good news nung ikikinasal? Sa mga nag-asawa. Ako'y kinasal ng May, mukhang nalimutan ko yata, May 9, 2011.
Alam niyo ang inaabang-abangan ko noon? Siyempre, mag-aasawa na ako. Magsasama kami mag-asawa. Mai-enjoy ko ang asawa ko. Ay, paano kung pagkakasal, paglabas sa amin ng simbahan, sabi, hindi mo ako makukuha. Hindi mo ako makakasama. Sige, pwede mong kuhanin lahat ng aking yaman. Kunin mo yung gown ko na may ginto. Kunin mo yung aking alahas. Pero ako, hindi mo ako makukuha. Aba, hindi good news yun. Pera talagang pinakasal mo siya para sa pera. Pero yung tunay, ay gusto mo siyang makasama. Aanin mo naman yung relihiyon na ang sigurado mo lang ay lupa, hindi mo sigurado ang langit. Hello, makinig po kayo. Ako po ay pumipilit na gawin ang aking bahagi sa biyaya ng Diyos na kayo pukawin sa inyong kaisipan. Nandyan na ho ba kayo? Nandyan pa po ba kayo? So, unique yan, kay Kristo lang yan. Ibig sabihin, pwedeng ang tao nasa relihiyon pero wala kay Kristo? Yes. Maraming tao, may relihiyon, walang Kristo. Hello? May relihiyon, walang Panginoon. Dahil sa mababaw ang pagkaunawa. Another, number 3. Ang natatanging buhay, wala sa relihiyon. Ang natatanging buhay, wala sa ibang persona. Acts 4:12. Gusto ko itong liwanagin. Alam nyo, pinipilit namin ituro sa inyo ang doktrina ng kaligtasan sa ibang anggulo naman, sa ibang pagsisikap. Tinan nyo to. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Makakamtan mo daw ang buhay na ito ng kaligtasan sa iisang pangalan. Ibig sabihin, pumunta ka man kay Maria. Hello? Pumunta ka man kay Pablo, pumunta ka man kay Pedro, pumunta ka man sa mga santo, hindi mo makakamtan ang buhay na ito dahil ito kay Kristo lamang. Ang sabi ng John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta roon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay. Ang buhay ng mga taong ang lokasyon ay hindi si Kristo. Hello? Di kayo may mga taong wala kay Kristo. Ating silipin sa Bible. Sabi ng Bible, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, di may mga taong wala kay Kristo. Silipin natin yung mga taong wala kay Kristo. Nasaan ang buhay nila? Saan sila nabubuhay? Okay, letter A. Ang orihinal na lokasyong espiritual ng tao ay hindi si Kristo. Lahat tayo, kundi kasalanan. Nang tayo ipanganak, ang automatic nating lokasyon, kasalanan. Kaya ang bata, kahit hindi mo turuang magsinungaling, hindi mo turuang magpilyo, nagpipilyo. Sabi nung ama, saan ka mo na ako hayaan? Sino ka nagturo sa'yo? Bakit? Dahil lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Psalms 51 verse 5, ang sabi, tayo ipinaglihi sa kasalanan. Narito ako inanyuan, at sa kasalanan na ipinaglihi ako ng aking ina. Kaya tayo, kahit anong pagsisikap natin, tinan nyo, ba't ito kahit sinong ilagay mo sa gobyerno, magulo? Ano niyo kung bakit? Tao Ang tao'y makasalanan. Sabi ng isang kasabihan, kung saan may manok, may ipot. Kung saan may tao, may gulo. Tama ho ba? Kung saan may tao, may kasalanan. Ang orihinal nating lokasyon, nang tayo ipanganak, lahat tayo makasalanan. Pansinin nyo, sino dito ang ipinanganak nung ipinanganak na tawa? Yung pag... Lahat tayo... Ba't naiyak? Bulayin nyo. Pakabulayin nyo. Kalalabas, di kayo kulong yun. Dapat paglabas, masaya yun, di ba? Galing sa dilim. Di ba paglabas, di ba dapat, pero bakit naiyak? Alam niyo kung bakit? Iyan ay tinig ng kasalanan. Kaya may pait. Kaya kailangan mong humingi ng tawad at magpatawad dahil ng kasalanan. Bakit kailangan ng hustisya? Bakit nag-i-struggle ka sa pag-ibig? Bakit nag-i-struggle ka sa tiwala? Bakit parang wala kang kapayapaan sa maraming bagay? Dahil tao ang iyong karelasyon. Ang tao ay may pagkukulang at may pagkakasala. Lahat tayo'y makasalanan. Next, letter B. Ang lokasyong espiritual ng mga wala kay Kristo. Nais kong basahin ito. Ephesians 2:1-3. Tingnan po ninyo
kung paano inilarawan ng Diyos ang lokasyon ng mga taong wala kay Kristo. Paano sila nabubuhay? Tingnan nyo ha, silipin nyo. At binuhay niya kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay. Yun daw ang ating kalagayan. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at kasalanan. Verse number 2. Eto, tingnan nyo. Tingnan nyo kung nasaan ang buhay ng tao, yung lokasyon ng buhay ng tao. Na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Paano nabubuhay ang mga taong wala kay Kristo? Nakatitig lang sa mundo. Tinitingnan kung paano nabubuhay ang nasa paligid. Ang mundo ang malakas sa kanya. Ang mga bagay ng mundo ang nagbibigay ng halina at kagalakan sa kanya. Kung anong makita niya sa telebisyon, ang kanyang gagayahin. Kung anong imik ng mundo, yun ang kanyang gagayahin. Kung anong nakikita sa mundo, yun ang nagbibigay ng kagalakan sa kanya. Ano pa? Sumundo ang lokasyon ng tao. Na tila baga, ang buhay niya, pansinin niyo ito ha, tila baga ang buhay niya, hindi na aalis sa mundong ito. Lahat ng kanyang iniisip, lahat ng kanyang desisyon, lahat ng kanyang pagsisikap, sa mundo lang ito, wala siyang tinitingnan langit na bayan. Parang dito na lang ang buhay niya. Kaya pansinin mo, hindi siya sisimba. Pag linggo, uunahin niya ang trabaho, uunahin niya ang tubal kaysa sa Diyos. Bakit? Ay, ang buhay niya yung mundo eh. Wala siyang tinitingnan Diyos eh. Hello? Ano pa? Anong sabi ng verse? Mundo, ano pa? Sanlibutan. Ayon sa kahalayan ng ating laman. Ayon sa kapangyarihan ng hangin. Alam niyo kung sino yung kapangyarihan ng hangin? Si Satanas. Ayon sa dikta ni Satanas, ang buhay ng tao na gumagawa ayon sa mga anak ng pagsuway. Palaging ang buhay mo'y palayo, pasuway. Kung alin yung hindi inaayunan ng Diyos, yun ang gustong-gusto mo. At kung ano naman yung gusto ng Diyos, yan namang ayaw na ayaw mo. Hello? Verse 3. Nasa gitna ng mga yaon, sa panahon ng abubuhay, sa mga kahalayan ng laman. Pita ng laman at pag-iisip. Kung anong masarap sa laman. Kung anong masarap sa pita ng laman at ng isip. Kahit yan ay bisyo, kahit makakamatay, kahit bawal, papasukin mo. Bakit? Dahil ang espiritual na lokasyon ng buhay mo ay nasa gitna ng pita ng laman at pita ng pag-iisip. Kaya masisira ang buhay mo, masisira ang pamilya mo dahil sa pagtugon mo sa pita ng pag-iisip at ng laman mo. At tayo katutubong mga anak ng sanlibutan, gaya naman ng iba. Mga kapatid, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. So tinitingnan lang natin saan sila nakalagay. Wala sila kay Kristo. Wala silang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Pwede na sila, alam niyo, pwede na silang mabuhay ng ganito. Hindi na simba. Pwede silang mabuhay ng walang Biblia. Pwede silang mabuhay na mayaman, kumakain, tumutulog, gumigising, nagtatrabaho, yun na lang. Naalala ko, lagi kong kwento ito. Sabi ko, lagi ko ito nababanggit. Nagpang-abot kami ng pinsan ko sa kumpayan. Oo, nangungumpay din ho ako nung una. Alam niyo ang aming usapan pagsimba ng linggo. Alam niyo ang sabi niya, paano pinsan yun kung linggo? Merong trabaho sa resort, sayang naman ang 200. Sayang ang 3, sisimba ka pa. Maintindihan naman ng Diyos yun. Hello? Alam niyo ang sabi ko sa kanya, pinsan, may tanong ako sa iyo. Bakit ka nakapaghahanap buhay? Bakit ka nakakaibo at nakakakilos? Hindi ba dahil binibigyan ka ng Diyos ang buhay? Hindi bang matuwid na bigyan natin ng atensyon at pag-ibig ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin? Hello? Wala. Kapalaluan sa buhay. Basahin natin ang 1 John chapter 2, 15 to 17. Huwag niyong ibigin ng sanlibutan o mga bagay ng sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya minsan magtataka ka, bakit yung mga Kristiyanong yun maghapon sa simbahan? Ano bang pinaggagawa ng mga yon? Alam niyo yung ginagawa namin dito? Ayan, sa first service, ganito. Second service, ganito uli. Kakain lang po kami.
Magsasama-sama yung mga ina, magsasama-sama yung mga tatay, magsasama yung mga young professional, magsasama-sama ang mga young people. Pinipilit namin turuan ang mga young people mabuhay ng tama. Kami mga tatay mabuhay ng tama. Salita ng Diyos ang aming pinagpepiestahan. Wala naman kami pinagbabahabahagi ng dining malaking halaga. Wala naman kami dining kung anong ginagawa. Bakit? Sapagkat kung ang buhay mo ay na kay Kristo, ang mga ninanasa at kaligayahan ng buhay mo, yung mga bagay ni Kristo. Pero kung wala ka kay Kristo, wala kang interes sa mga bagay nito. Ang hahanapin mo yung mundo. Hindi ako pupunta diyan, pupunta ako ng SM kasi sale. Maglalaban na lang ako kasi mas mahalaga ito, may trabaho ako bukas. Hello? Nakakatama ho ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan. Buti nga. Tamaan tayong lahat. Ang masamampitan ng laman, ang masamampitan ng mata, ang kapalaluan sa buhay. Ano yun? Yung lahat ng bagay na pwedeng magpayabang sa'yo. Ganda ng damit ko, ganda ng cellphone ko, ganda ng sasakyan ko, ganda ng bahay ko. Yun lang ang buhay mo. Dinadamitan mo ng mga kapalaluan sa buhay, pero isang araw pag namatay ka, huhubarang ka ng kamatayan at aalis kang hubad sa buhay na ito. Hello? Ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. Kaya, ang sabi, ang sanlibutan ay lumilipas. Ang masamang pita niyaon, lahat ng pita natin ay lilipas. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Siyang pumipili ng mga pansamantalang bagay at iniwawaglit ang mga pangwalang hanggang bagay ay matalino sa kaunting panahon, pero bobo sa walang hanggan. Hello? Nandyan pa ho ba kayo? Okay, so tapos na tayo sa lokasyon. Dahil matapos ko. Pamumuhay ng mga taong wala kay Kristo. Pamumuhay ng mga taong wala kay Kristo. Paano sila nabubuhay? Hello? Sabi ng Acts 16:25, simplihan na lang natin. Ang buhay mo, ang hininga mo, at lahat ng bagay ng meron ka, galing sa Diyos. Bakit natin nasabing lahat galing sa Diyos? Nung umubas kay hubad kayo, wala ka naman dala kahit isa eh. Hindi nga bumasit sumulat, hindi natin alam kung paano. Right? Lahat naman ay atin nakuha dito sa paligid. Tama ho ba? Para tayong, ano yung nasa bahay nating merong inilalagay na lupa sa gilid? Ano yun? Para tayong bubuyog na naghahakot-hakot. Yun. Hakot-hakot. Hakot. Hakot-hakot. Hakot. Sabi nung naghahakot-hakot, marami na akong nahakot. Yan ang mga tao sa mundong ito. Pag medyo maraming nahakot, medyo mayabang na. At ang sabi nung naghahakot-hakot, malaki na ang aking nahakot. Ang sabi naman nung may-ari nung bahay na nakatingin, mayabang na rin hakot-hakot na rin. Gusto pa akong tusukin nung kanyang, di ba, yung bubuyog. Susundutin mong ganun eh. Tutusukin ka pa eh. O yan ang tao. Yan ang tao. Love na love niya yung hinakot niya, pero yung kinalalagyan at may-ari ng hinakot niya, hindi niya mahal. Hello? Tingnan niyo kung paano mabuhay ang tao. Romans 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, kahit alam mo nung may Diyos, hindi mo niluluwalhati ang Diyos ni pinasasalamatan. Masasabi mo bang nagpapasalamat ka sa Diyos kung pag nakain ka lang nagpe-pray? Sabi mo, nagpapasalamat naman ako sa Diyos tuwing gabi, bago ako matulog. Sabi mo, Panginoon, salamat po. Pero yung mga utos ng Diyos, hindi mo ginagawa. Hello? Di ka nagbabasa ng Bible, di ka nasimba, di ka nasunod sa kanyang sinasabi. Paano mo sinasabing, pinasasalamatan mo ang Panginoon? Anong ginawa ng tao? Kundi bagkos ni walang kabuluhan ng kanilang pagmamatuwid at mangmang nilang puso'y pinapagdilim. Kahit ang Diyos ay mabuti, kahit ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay, binubuhay ka niya, pinapahinga ka niya, inaalalayan ka niya, winawalang halaga mo siya sa iyong buhay. Paano mo siya winalang halaga sa iyong buhay? Verse number 22, ito ang esensya ng kasalanan. Ang nagmamarunong ay naging mga mangmang, ang tining natin sa ating buhay, ang tingin natin sa ating buhay, mga matatalino tayo, pero ang nagiging kalalabasan ng mga mangmang tayo. Yan, ito. Tingnan nyo ha. Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na nasisira, na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira.
at ang mga ibon at ang mga hayop na may apat na paa at nagsisigapang. Ano yung expression o pangunahing expression ng tao ng kanyang kawalang galang sa Diyos? Yung Diyos na walang hanggan, itinulad niya sa mga katulad lamang ng tao at mga ibon, iginawa niya ng mga parang mga rebulto, ginawa niya parang mga statue, at sinabing, ito ang Diyos ko, ito ang Diyos ko, ito ang Diyos namin, at kanilang inirepresent ang Diyos sa mga bagay na nasisira. Mga minamahal, Diyos ang may sabi, hindi mo ako pwedeng itulad sa kahit ano paman. Hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko sa iba. Verse number 24, please. Dahil dito sa karumihan, ang pita ng kanilang puso, ibinigay ng Diyos sila sa kahalayan. Pinabayaan sila ng Diyos. Sige, gusto nyong mabuhay ng malayo sa akin? Okay, anong naging resulta? Inalisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili to the point na walan sila ng respeto sa kanilang sariling katawan. Anong gagawin mo sa katawan mo? Kahit sirain mo, kahit inuman mo ng maraming alak, sisigarilyohan mo, ilalagay mo sa pakikiapid kahit magkasakit ka, na wala na ka ng galang sa sarili mong katawan. Hello, to the point. Ang sabi ng talata sa verse number 25, please listen to me. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ang kasinungalingan at sila nagsisisamba at naglilingkod sa nilalang kaysa lumalang. Mahal na mahal natin ang lahat ng bagay sa mundo. Pero pag tinignan ng puso mo, hindi mo mahal ang Diyos na nagbibigay ng buhay mo. Alam mo ang problema mo? Yang puso mo. Mas mahal mo ang mga bagay na binibigay ng Diyos kaysa sa Diyos na nagbibigay mismo. 26, nais kong tapusin. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita at pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong katutubo, kahit yung mga babae na buhay na parang lalaki at ang mga lalaki na buhay na parang babae. That's a lifestyle. Binangga nila ang Diyos. Nilawalang respeto nila ang disenyo ng Diyos sa kanilang buhay. Alam niyo ang ugat niyan? Kawalang galang at pag-ibig sa Diyos. Yan ang kasalanan. At sa tingin mo, saan ka pupunta pag ikay namatay? Ang sabi ng Biblia, sa impyerno ang tungo ng buhay mo. Pero salamat sa Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. May isang Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay. Lahat tayo makasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Pero ang sabi ng Isaiah 53, please, I want to read it. Ang patutunguhan ng mga taong ang lokasyong espiritual ay hindi si Kristo sa impyerno. Nabasa na natin yan kanina. Ang Kristong nagbibigay ng natatanging buhay. Isaiah 53, verse 3. Siya'y hinamak. Ito ang ginawa ng Kristo. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, nagpunta ng krus ng Kalbaryo. Nabuhay ng 33 taon. Pakinig po kayo. Nabuhay siya ng 33 years. Ano ang ginawa ni Jesus for 33 years? Gumawa siya ng isang buhay na walang kasalanan, perpekto. Isang buhay na walang sabit, isang malinis at maputing buhay na hindi mo kayang gawin, pero kailangan mo para makapasok ka sa langit na bayan. At ngayon, sa dulo ng kanyang buhay, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin hinilagahan siya. Verse number 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, dinala ang ating kapanglawan, gayon may pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Verse number 5. Makarating naman sa iyo, ngunit siya'y nasugatan. Yung buhay natin, yung dahil tayo nasa lokasyon ng kasalanan, yung dapat kabayaran na para sa ating kinuha niya, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang latay nagsigaling tayo. Verse number 6, tayong lahat na gaya ng mga tupay na ligaw, tayo tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan, ipinasa ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. That's why namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, dahil dinala niya lahat ng iyo at aking kasalanan. Kay Kristo lamang ang natatanging buhay, si Kristo lamang ang makapagbibigay. Tanong sa dulo, ang panawagan. Ang panawagan sa isang natatanging buhay. Ito po ako magwawakas. Sa Biblia po ba, merong record na may taong nakamtan ang natatanging buhay na tiyak niya na siya'y sa langit pupunta bago mamatay? Meron akong tinanong niyan doon sa Isla Verde, no, kayo nagpipreach. Pakinig ko yung sagot. Wala po. Alam niyo kung bakit sumagot siya ng wala po? Hindi niya talaga nababasa ang Biblia. Meron po.
At dito natin kukunin, paano makukuha ang isang natatanging buhay? Lucas 23 verse 39, dito po ako magwawakas. Nakapako ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buhay para bayaran ang iyong kasalanan. Habang nakapako sa krus, mayroong dalawang kriminal. Makinig po kayo. Ang sabi nung isa, siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Hello? Pero ang sabi nung isa, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanyang sinabi, eto na, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Ngayong umagang ito, kapag naramdaman mo din yan, natatakot ka ngayon sa Diyos. At inaamin mo sa sarili mong ikaw talaga'y makasalanan. Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Ang taong ito, bagamat nabuhay ng masama, siya'y nagsisi ng kanyang kasalanan. Sabi niya, patay ako sa Diyos. Ako ay parurusahan ng Panginoon sa kabilang buhay. At ang sabi niya, tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Dapat lang tayong parusahan dahil tayong makasalanan. Tatapat ang taong ito hindi gumagawa ng masama. And then ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hello? Natagpuan niya, wala sa kasalanan, wala sa laman, wala sa mundo ang buhay na marangal at masaya. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus sa kanya, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Hello? Isasama kita sa langit. Ibig sabihin, pag ikaw ay na kay Kristo, ito ang natatanging buhay. Ikaw ay ituturing na anak ng Diyos. Ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay ipawawalang sala ng Diyos o inaring ganap. Ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay bibigyan ng Diyos ang kapangyarihang mabuhay para laban ang kasalanan sa iyong buhay. Ikaw ay magkakaroon ng pag-aaring pangwalang hanggan langit na bayan. Ikaw ay tiyak sa langit pupunta. Kagaya ng kriminal na yon, ang sabi ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Iyon ang dahilan kung bakit darito ako sa baptist. Itinuro ng mga baptist sa akin si Jesus. Si Jesus ako, kay Jesus ako makakakuha ng kaligtasan. Ay saan pa naman ako sasama? Ay di so nagturo sa akin kay Kristo. Kaya po ako'y narito. At ang pangarap ko, maligtas yung pamilya ko, maligtas yung kamag-anak ko. John 3:16, as we end, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ngayong umagang ito ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong sa paglulundo, tinatawag ka ng Diyos sa magsisi, tinatawag ka ng Diyos manampalataya kay Jesucristo. Ang tanong ngayong umaga, anong lokasyong espiritual ng buhay mo? Mayroon ka bang natatanging buhay na si Kristo lamang ang makapagbibigay? Nararamdaman mo ba na nangungusap ang Diyos sa iyong puso? Ninanais mo bang magsisi, tumalikod sa iyong dating buhay upang makamtan mo yung naramdaman ng kriminal at naranasan ng kriminal? Ako'y pupunta sa langit na bayan, ako'y pinatawad sa lahat ng aking kasalanan at may kapangyarihan akong mabuhay malayo sa kasalanan. Si Kristo na ang kaligayahan ng aking buhay, ang langit at ang lupa'y lilipas, ngunit ako kay Kristo'y pangwalang hanggan. Ninanasa mo bang magtiwala kay Jesus ngayong umaga? Tayo po natin tumungo. Tayo po yung mga langin. Tungo po tayong lahat. Tungo po tayong lahat. Pinakikiusapan ko po na ang lahat po ay pumikit. Sandali po nating iukol ang ating buong atensyon sa ating narinig. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, nararamdaman mo bang tila may pangungusap ang Diyos sa iyong puso? Nakita mo ang isang natatanging buhay, pinatawad sa kasalanan, naging anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan, inalis ang hatol, binigyan ng kapatawaran at tiyak sa langit na bayan pupunta, may kayaman ng pangwalang hanggan, ninanasa mo din ito sa iyong puso. Gusto mo matiyak ito sa iyong puso?
Nararamdaman mo, gusto mong magsisi, gusto mong tumalikod sa kasalanan, gusto mong magbalik loob sa Diyos at nais mong kilalanin na si Jesus ay namatay para sa iyo. Naunawaan mo, si Kristo'y binayaran ang lahat mong kasalanan at nais mo siyang tanggapin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso. Ramdam mo sa iyong puso na nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Totoo ba yan sa iyo? Yung pong lahat ng ganyan, may ganyan po kayong panalangin. Ganyan po ang inyong puso. Pwede ko po bang kayo'y makilala ngayong umaga? Huwag po kayong mahiya. Kung sa panahong nakaraan ay hindi mo ikinahihiya ang kasalanan, ngayong oras na ito, hindi mo ikahihiya si Kristo. Nais mong ipahayag sa kalagitnaan, ako ay nagnanais ng isang natatanging buhay. Ako po'y nagsisisi. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yan ba ang iyong panalangin? Kung yan po ang inyong panalangin, pwede ko po bang makita? Itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Sige po, huwag kayong mahiya. Salamat po sa kamay na yon. Praise the Lord po. Salamat tatay. Salamat po. Dalawang kamay nakikita ko. Isa. Sige po, inyo po na pong itaas. Sige po. Sige po. Yan po ang laman ng inyong puso. Sige po. Nararamdaman mo. Nararamdaman mo. Panginoon, nais kitang tanggapin sa aking buhay. Itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Meron pa po ba? Sige po, huwag kayong mahiya. Bibilangin ko lang po kayo. Sige po, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sa 14 na ito, meron pa hubang gustong humabol, gusto mo magpakilala. Sir, preacher, tinatanggap ko din ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nauunawaan ko ang mensahe. Tinatanggap ko siya. Sige po, itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Salamat po sa humabol. 15. Salamat po. Meron pa ho ba? Purihin ang Panginoon sa inyong mga nagtaas ang kamay. Hindi man po kalabisan. Kayo pong lahat na nagtaas ang kamay. Sige po. Tayo lang po kayo saglit. Sige po. Pausap na po sa inyo. Tayo po kayo saglit, tay. Nay, kuya. Sige, tayo po kayo. Tayo po kayo. Sige po, kayo pong mga nagtaas ang kamay, huwag kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Sige po. Salamat po sa lakas ng loob. Kayo po hinihiling ko sa isang panalangin. Tungo po kayo. Tungo po kayo. Pray po tayo. Gawin niyo pong inyo ang panalangin ito sa inyong puso. Sabihin niyo sa Panginoon ang mga salitang ito mula sa inyong puso. Panginoon, salamat po na unawaan ko ang iyong salita. Ninanais ko ang isang natatanging buhay. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Panginoon, ako'y iyong patawarin. Ako po'y nagbabalik loob sa inyo. Panginoon, sorry po, patawad po. At ngayong oras na ito, naunawaan ko si Jesus ay namatay para sa akin. Naniniwala po ako at tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya'y namatay para sa aking kasalanan. Siya'y nalibing at tabuhay na maguli para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko siya sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naway ang panalangin yun ituto sa inyong mga puso. Salamat po. Pwede na po kayong maupo. Panginoon, mangusap din po kayo sa aming mga mananampalataya na mangumusta kayo sa aming espiritual na buhay kung anong aming ginagawa sa aming buhay. Pagkatapos sa magkaroon kami ng natatanging buhay, paano na namin ginagamit ang buhay ngayong mga panahong ito? O banal na Diyos, ipaalaala niyo sa amin ang buhay na natatangi na dapat naming ipagpasalamat. Nararapat namin itong ipamuhay at ipaglaban, ipangaral at ipaglingkod. Salamat aming Panginoon sa umagang ito. Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Salamat po ng marami.